May mga tao talagang parang trabaho na ang manginis. May sasabihin tungkol sa'yo. May mangiinsulto. May magko-comment ng hindi mo naman tinanong. May taong sisirain ang araw mo dahil lang gusto nilang makita kang mag-react. At minsan, isang salita lang mula sa ibang tao, buong araw mo nang iniisip. Bakit niya sinabing yon? Anong problema niya sa akin? Dapat sinagot ko siya. Bakit hindi ko siya napahiya? At habang iniisip mo yon ng paulit-ulit, hindi mo namamalayan, binigay mo na sa ibang tao ang control sa peace of mind mo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi mo kailangang patulan ang lahat? Hindi lahat ng insulto kailangan sagutin. Hindi lahat ng argumento kailangan mong panalunan. Hindi lahat ng opinyon tungkol sa iyo kailangan mong ipaliwanag. At higit sa lahat, hindi lahat ng bagay na nakakainis sa iyo ay deserving ng attention mo. Ito ang unang aral natin dito sa Stoikong Pinoy. Part 1, bakit gusto nating patulan ng lahat? Bilang tao, natural sa atin ang mag-react. Kapag may nagsabi ng masama tungkol sa atin, gusto nating ipagtanggol ang sarili natin. Kapag may nang insulto, gusto nating gumanti. Kapag may nang hamak, gusto nating ipakita na mali sila. At naiintindihan ko yon, hindi madaling manatiling kalmado kapag pakiramdam mo ay binabastos ka. Pero dito pumapasok ang isang mahalagang prinsipyo ng Stoicism. Hindi mo kontrolado ang ginagawa ng ibang tao. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Isipin mo, may taong nagalit sa'yo. Hindi mo kontrolado ang galit niya. May taong nag-isip ng masama tungkol sa'yo. Hindi mo kontrolado ang iniisip niya. May taong nag-comment ng negatibo sa social media. Hindi mo kontrolado ang daliri niyang nag-type. Pero may isang bagay kang kontrolado, ang response mo. At minsan, iyon ang pinakamalaking power na meron ka. Part 2, yung iyong reaction mo ang gusto nila. May mga taong hindi naman talaga naghahanap ng sagot. Naghahanap sila ng reaction. Gusto nilang makita kang magalit. Gusto nilang makita kang matrigger. Gusto nilang malaman na kaya nilang guluhin ang isip mo. Kaya kapag may taong naghahagis ng insulto sa'yo at agad kang sumabog, baka akala mo ikaw ang nanalo dahil nasagot mo siya. Pero minsan, ikaw ang nagbigay sa kanya ng gusto niya. Isipin mo ang isang maliit na apoy. Kung lalagyan mo ng gasolina, lalaki. Pero kung hindi mo papansinin at hindi mo dagdagan ng fuel, mamamatay din. Ganito rin minsan ang conflict. Ang argumentong patuloy mong sinasagot ay patuloy ding nabubuhay. Pero kapag natutunan mong huminto, maaaring doon matapos ang gulo. Hindi ibig sabihin nito na duwag ka. Hindi ibig sabihin na wala kang paninindigan. Ang ibig sabihin lang, marunong kang pumili kung saan mo ilalagay ang energy mo. Part 3, hindi lahat ng argumento ay kailangan mong panalunan. Ito ang isang bagay na mahirap matutunan. Gusto nating maging tama. Kapag alam nating tama tayo, gusto nating patunayan. Kapag alam nating mali ang isang tao, gusto nating ipakita sa kanya. Pero tanungin mo ang sarili mo. Ano ba talaga ang mapapala ko kapag napatunayan kong tama ako? Makukuha mo ba ang peace of mind mo? Mas magiging maganda ba ang araw mo? Magbabago ba talaga ang taong kausap mo? O mauuwi lang ito sa isa pang argumento? Minsan, ang tunay na maturity ay hindi iyong kaya mong gumawa ng pinakamagandang comeback. Ang tunay na maturity ay iyong alam mong may comeback ka, pero pinili mong hindi gamitin. Hindi dahil wala kang masasabi, kundi dahil alam mong hindi lahat ng bagay ay worth your time. Part 4 is sa social media. Mas lalo itong mahalaga ngayon. Isang comment lang, isang post, isang opinion, isang taong hindi mo naman kilala at biglang gusto mong makipagtalo. Hindi mo naman ako kilala. Bobo ka. Mag-research ka muna. At bago mo mapansin, 30 minuto ka nang nakikipag-away sa taong baka hindi mo na ulit makita sa totoong buhay. Tanungin mo, worth it ba? Hindi lahat ng comment kailangan ng response. Hindi lahat ng opinion kailangan mong itama at hindi lahat ng tao kailangan mong kumbinsihin. May mga laban na kapag pinasok mo, wala kang panalo. Kahit manalo ka sa argument, pagod ka pa rin. Kaya minsan, ang pinakamagandang reply ay walang reply. Part 5. Kapag ininsulto ka, sabihin nating may nagsabi, wala ka namang mararating. Masakit, lalo na kung galing sa taong mahalaga sa'yo. Ang unang instinct mo siguro, talaga, tingnan mo kung saan ako makakarating at gusto mong patunayan sa kanya. Pero may mas magandang paraan.
Huwag mong gawing gasolina ang galit. Gawin mong fuel ang discipline. Hindi mo kailangang ipakita agad. Hindi mo kailangang mag-post ng progress mo. Hindi mo kailangang sabihin, sinabi ko sa'yo, magtrabaho ka lang, matuto ka, mag-improve ka, at hayaan mong ang resulta ang magsalita. Dahil kapag ang buong buhay mo ay nakabasis sa pagpapatunay sa ibang tao, kahit magtagumpay ka, sila pa rin ang nasa isip mo. At iyon ang kabaligtaran ng tunay na freedom. Part 6. Kapag may nang insulto sa'yo sa personal, halimbawa nasa trabaho ka, may coworker na nagsabi, ang bagal mo naman, o kaya hindi ka kasi marunong, o sa barkada, feeling magaling, natural lang na mainis, pero bago ka sumagot, huminga ka muna. Tanungin mo, kailangan ko ba talagang sagutin ito? Kung criticism ito na may katotohanan, matuto ka. Kung insulto lang, pwede mong hayaan. Hindi mo kailangang dalhin lahat ng salita ng ibang tao sa bahay mo. Dahil kapag bawat salita ay pinapapasok mo sa isip mo, ang ibang tao ang nagiging owner ng peace mo. Part 7. Hindi ito ibig sabihin na tahimik ka lang palagi, importante itong linawin. Ang Stoicism ay hindi ibig sabihin na papayag ka na lang sa lahat. Hindi ibig sabihin na wala kang boundaries. Hindi ibig sabihin na kailangan mong tiisin ang disrespect. May mga pagkakataon na kailangan mong magsalita. Kailangan mong sabihin ang, hindi okay sa akin iyon. Kailangan mong umalis sa sitwasyon. Kailangan mong humingi ng tulong. Kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo. Ang punto ay hindi, huwag kang magsalita. Ang punto ay, huwag kang magsalita dahil lang galit ka. Magkaiba yon. Ang unang response ay galing sa impulse. Ang pangalawa ay galing sa choice. At iyon ang gusto ng Stoicism, choice over impulse. Part 8, ang 3-second pause. Simula ngayon, subukan mo ito. Kapag may nagsabi ng bagay na nakakagalit sa'yo, pause. Huwag agad sumagot. 3 segundo lang, huminga at tanungin ang sarili, makakatulong ba ang response ko? Kung oo, sumagot ka ng maayos. Kung hindi, let it go. Simple. Pero kapag ginawa mo ito ng paulit-ulit, magbabago ang paraan ng pag-handle mo ng conflict dahil hindi mo na hinahayaan na automatic ang response mo. Ikaw na ang pumipili. Part 9, may mga bagay na hindi mo kailangang patunayan. Hindi mo kailangang patunayan na mabuting tao ka sa lahat. Hindi mo kailangang patunayan na successful ka. Hindi mo kailangang patunayan na tama ka. Hindi mo kailangang patunayan na deserving ka. Dahil kapag lagi mong hinahanap ang validation ng ibang tao, walang katapusan iyon. Laging may bagong taong huhusga. Laging may bagong taong hindi sasang-ayon. Laging may bagong taong may masasabi. Kaya kung ang happiness mo ay nakadepende sa approval ng ibang tao, palagi kang magiging dependent sa kanila. Pero kapag natutunan mong sabihin, alam ko kung sino ako, alam ko kung ano ang ginagawa ko, hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa lahat. May kakaibang peace doon. Part 10, ang pinakamahalagang laban. Maraming tao ang akala nila ang pinakamahirap na laban ay laban sa ibang tao. Pero minsan, ang pinakamahirap na laban ay laban sa sarili, laban sa galit, laban sa ego, laban sa insecurity, laban sa desire na gumanti. Laban sa kagustuhang patunayan na ikaw ang tama. At bawat pagkakataon na pinipili mong maging kalmado, may isang maliit na panalo ka laban sa sarili mong impulse. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect. Magagalit ka pa rin, maiinis ka pa rin, masasaktan ka pa rin. Normal iyon. Ang goal ay hindi maging taong walang emosyon. Ang goal ay maging taong hindi alipin ang emosyon niya. Part 11, isang Pinoy scenario. Imagine mo ito, nag-post ka ng achievement mo. May isang tao na nag-comment, mayabang, ano ang gagawin mo? Pwede kang makipagtalo. Pwede mong i-delete ang comment. Pwede mong sagutin. Pwede mong i-explain kung bakit hindi ka mayabang. Pero pwede rin, wala. Move on. Hindi dahil tama siya, hindi dahil wala kang pride, kundi dahil alam mong hindi mo kailangan ng approval niya. May mga taong kahit anong explanation mo, gagawa pa rin sila ng sariling version ng story. So why waste your peace? Part 12, ang tanong na dapat mong itanong sa sarili. Sa susunod na may mang-inis sa'yo, bago ka mag-react, tanungin mo, gusto ko bang gawin ito
O napipilitan lang akong gawin ito dahil galit ako? Napakalaking difference. Kung galit ka, maghintay. Kung emotional ka, huminga. Kung gusto mong gumante, pause. Dahil ang taong kayang kontrolin ang sarili niya ay mahirap kontrolin ng ibang tao. At iyon ang tunay na strength. Kaya kung may isang bagay kang tatandaan mula sa video na ito yon. Hindi lahat ng laban ay kailangan mong pasukin. Hindi lahat ng insulto kailangan mong sagutin. Hindi lahat ng opinyon kailangan mong baguhin. Hindi lahat ng argumento kailangan mong panalunan. At hindi lahat ng taong galit sa iyo ay kailangan mong kumbinsihin. Minsan, ang pinakamalakas na response ay katahimikan. Minsan, ang pinakamagandang comeback ay progress. At minsan, ang pinakamalaking panalo ay iyong pinili mong huwag makipaglaban. Dahil sa huli, hindi mo kontrolado ang bibig ng ibang tao, pero kontrolado mo ang iyong isip. Kontrolado mo ang iyong kilos, kontrolado mo ang iyong response. At kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo, mas kaunti ang taong kayang sirain ang peace mo. Ito ang unang aral ng Stoikong Pinoy. Hindi lahat kailangan mong patulan. Piliin mo ang laban. Piliin mo ang peace. At higit sa lahat, piliin mong kontrolin ang sarili mo. Hanggang sa susunod, manatiling kalmado, manatiling matatag, at maging Stoikong Pinoy.